How to become fit at the age of 43. Ang bata mo naman tignan. Mukha lang kayo magkapatid ng anak mo. Ang ganda ng hair mo, ang ganda ng skin mo, ang ganda ng mga tattoo mo. So those are some of the complimenting words na nadidinig ko. And thank you sa lahat ng mga generous sa words. Now, I would like to share some tips to help and inspire. Let's make it simple and real talk. Kailangan malinaw ang goal mo. Kasi pag hindi mo alam yung goal mo, then mahirapan kang i-achieve yun. Una, ang goal ko is magstay na fit para aside sa healthy ako, is mukha akong bata. Kasi syempre kapag payat ka, kapag maliit ka, mukha ka lang bata. And lalo na pag maliit yung face mo, hindi naman kinakailangang sobrang magaling ka sa goal mo. Nakatuto ka lang doon. Kasi may times talaga na hindi mo siya magagawa consistently. Pero ang importante, malinaw pa rin sa'yo yung goal mo. Para each time na nami-miss out mo, then you go back and start all over again. Oh, ito yung goal ko. I'll start today. Kapag na-miss out mo, gawin today, then tomorrow may another day, you tell yourself, I'll start today. So, kailangan malinaw ang goal mo. Then, kailangan may priorities ka. So, ako, ang priority ko talaga is health. Kasi para sa akin, yun yung priceless. Lalo na nung nagka-pandemic. So, mas nag-focus kami sa doing a lot of activities. Dito lang sa loob ng bahay. Activities para manatili kaming fit. Mahiwasan namin magkasakit. Kasi napakahirap ng health kapag yan na naging problem. Diba? Kahit marami tayong pera, kapag nagkasakit tayo, then pupunta lang din yung pinag-ipunan natin. Pero I'm not saying naman, hindi tayo magkakasakit. Diba? Pero at least, we're doing our best para ma-avoid natin magkasakit. Kumaga less sinful tayo than others. And then, priority ko din na kapag may okasyon, hindi ako nahirapan magsuot ng damit. Diba? Kunyari, may okasyon, kakain, masarap ang food. So, kahit gusto ko pa yung food, kasi masarap. And natikman ko naman na, hindi ko na kailangan maging 100% na busog. Hindi ko na kailangan palakihin yung tiyan ko kasi para kumain pa ako ng maraming masarap. So long na natikman ko na masarap, then okay na sa akin yun. Hindi ko binubusog yung sarili ko ng 100%. Siguro around 70 to 80% lang. Kasi ayokong lumaki yung tiyan ko, ayokong mag-expand yung tiyan ko. And ang goal ko palagi is manatili akong payat. Para pag may mga ganong okasyon, madali yung susuot ko, hindi ako mahirapan mag-isip ng damit. Diba? Come to think of it, ang sarap ng feeling na yung mga damit mo mula nung college na dyan pa na pilian mo pa. And then, pag bibili ka online, hindi mo na kinakailangan magsukat. Kasi online mo lang bibilin diba? So, pagdating ng damit sa'yo, alam mo, nakasya sa'yo and alam mo na maganda. Kasi yung body framing mo, kabisado mo. So, napakalaki ng benefit ng pagiging fit, diba? So, pag ganyan, pag may mga pagkain, may okasyon, hindi ko sinasabi na, ngayon lang naman yan, sayang naman, hindi ko naman titikman yan ulit. Tagal na ulit. So, ako, on my part, talagang konti-konti lang. Kasi as so long na natikman ko na, mas gusto kong manatiling fit than sirain ko yung figure ko. And then, gusto ko marami akong energy. Actually talaga, kapag meron kang ginagawang activity sa sarili mo like this one, itong paghuhula hoop, anything that you do for yourself, for your health, is malaking bagay. Magugulat ka na lang na natadagdagan ng energy mo, mas mahaba ang pasensya mo, mas mahaba ang lakas mo, mas marami kang magagawa, mas magiging productive ka kung may ginagawa kang activity for yourself rather than wala. Kasi ako talaga kapag for example, busy talaga ako na wala akong workout or wala akong any exercise na pwede kong gawin for myself like this hula hoop lang alone, kapag hindi ko nagagawa yan. So, for example mga 1 week or 2 weeks busy, babad sa trabaho, tutok sa trabaho, alam nyo yung energy ko as in, ang baba. Kinakailangan mo pang bumili ng coffee, sugar yun, diba? Para madagdagan yung energy mo. Pero at the end of the day, bloated ka or whatsoever. So, it's not a good thing. So, mas maganda pa rin na meron kang ginagawa sa sarili mo. Walking, hula hoop, stretching, kahit gaano pa kasimple yan, basta may ginagawa ka. And, nga pala, and i-share ko na rin. Kasi diba yung mga activities, yung mga workout, mahirap yan i-maintain lalo na kapag busy ka, diba? So, ako may mga simple ways ako na ginagawa na hindi ko na miss out kasi ginawa ko na siyang part ng everyday ko. Like, for example, pag naliligo ako, nag-squat ako at saka nag-arm workout ako. So, paano ko ginagawa yun? I'll show you. So, yung paa mo is, kumbaga, wider than your shoulders. And then, I do this pose, parang prayer. Tapos, nag-squat ako. Pag nag-squat ka, dapat itong tuhod mo is, as much as possible, steady siya. Hindi siya gagalaw. Kumbaga parang ang bumababa sa'yo is all of the upper part of your body except your knees, baba. So parang support yun dapat. So, nag-squat ako na ganyan. 1, 2, mabagal. 3, and then 4, kinokontract ko to kasi importante na nararamdaman ng katawan mo yung workout na ginagawa mo. So, yung workout na yun, so maganda na mabagal mong ginagawa yun para mas effective para sa akin. So, ginagawa ko yun every time na naliligo ako. I mean, dahil nga, ginawa ko na siyang part ng everyday life ko, di ba? Everyday naliligo naman ako, minsan nga 2 beses pa. So, kung 2 beses ako naligo sa isang araw or 3, so 3 beses ko rin gagawin yun.
So as simple as that exercise will help you tone your arms, your core, and then your butt. And then mga 20, kapag pagod ako and then kaya ko ng 30, ginagawa ko, pinupush ko up to 30. So, dapat yung mga ganun tayong mga simple activities. Ipakita ko sa inyo itong hula hoop na ginagamit ko kanina. Binili ko to sa Sports House, yata. Basta sa SM Bacoor. And then, mabigat siya, tapos meron siyang mga ganito na medyo matigas din. Pero foam siya, pero matigas. So, ito ginagamit ko, not everyday, but almost, para mag-tone ng abdomen. So, mga simpleng ganito na gagawin yung part ng life mo is not bad. For example, ikaw sa bahay, gusto mo mag-jumping rope, or gusto mo mag-walking, mag-jump and jack. What I mean is, kailangan maggawa kayo ng activity na hindi nyo makakalimutan gawin. And simple lang. Kaya nga I'm saying na let's make it simple and real talk. Gawin nyo yung kaya nyo gawin. Kasi kapag na-manage nyo na yung discipline sa mga simple things and maging consistent kayo, then mas kaya nyo nang gawin yung mas bigger things. And then mas kakayanin nyo nang gawin yung next steps na gusto nyo gawin for yourself. And lastly, ang importante talaga is ayusin din yung lifestyle, yung kinakain. Kasi sa bahay namin, as much as possible, yung niluluto namin na ulam, mas marami yung menu na may gulay. Kasi di ba pag lumalabas ka naman, wala namang halos gulay na ma-order sa labas. And as much as possible din, sana walang masyadong sweets. Kasi pag lumabas ka, order ka sa Grab, sa Foodpanda, nandun na lahat ng klase ng sweets. Nandun na lahat ng klase ng preservatives. So dito sa bahay, dahil nandito ka naman sa bahay, controlled mo yung kinakain mo, controlled mo yung ihahanda mo sa family mo, then why not make it healthy? Kasi kumaga, sa labas, wala ka ng option eh. Kung ano yung meron dyan, yan na yung bibilin mo. Yan na yung kakainin mo. Fast food ba yan? Sweets? Or whatsoever? Hindi mo naman maiwasan yan eh. Kasi hindi ka naman palaging makapagbaon ng food, diba? So, sa labas, kakain at kakain ka. Pero pag nandito ka sa bahay, controlled mo yung kitchen mo, then make it your advantage. Then make it an opportunity para ayusin ang kinakain mo. So, dito sa bahay, as much as possible, ginagawa namin yung mga ingredients ng mga menu namin. Wala mga preservatives, hindi kami mga nagnanor or magic sarap, mga ganyan. Then, meron din kaming chips minsan kasi pag nanonood ka ng Netflix. So, mga once a month, bumibili si husband. Kasi, so long na kaya mo namang i-burn lahat ng mga kinakain para sa amin, ha? Pero, hindi namin ginagawang hobby. So, actually, kami nga yung pag binuksan mo yung ref, wala kang makain. Dati, nung sinisimulan pa lang namin yan, yung anak namin, bukas na bukas ng ref, kahit wala naman siya makikita. Kumaga parang bukas pa rin siya na bukas ng ref, hindi niya kung ano makakain, pero wala naman makakain. Tubig lang nga nandun. So, hanggang sana sanay na kami. Ang pinaka-cheat na namin is Yakult. May Yakult sa ref from time to time. So, nagkakaroon na naman ng ref namin kapag may pasalubong. Of course, kung sweets man yan, kakainin pa rin namin kasi nababurn naman namin kasi nag-exercise kami. Pero as much as possible, we do not buy. Hindi kami nagsastock para less sinful. Wala rin kaming soft drinks. Hindi kami nagsasoft drinks. Yung asawa ko probably nagsasoft drinks din yan kapag lumalabas ng lalaro kasama yung mga kabasketball niya. Pero as much as possible dito sa bahay, wala kaming stocks ng soft drinks. And yung anak din namin kasi is a student athlete ng basketball din. So, nasanay din siya na walang soft drinks. So, yun lang muna for now. Marami pa akong gustong i-share. Like, kung paano ba ako nagko-color ng hair. Kasi ako na nagkukulay niyan, actually. And then, paano ba nag-stay yung hair color nang hindi nag-fade? Anong skincare ko? Saan ako nagpapatattoo? Mga ganyan gusto kong i-share. So, yun lang yung ma-share ko and I hope it can inspire you. So, kung meron kayong natutunan sa mga konting sinabi ko, so kung nagustuhan niyo yung content ko, you can like and share and follow me. Thank you!